time, like an ever-rolling stream, bears away another generation of men. When Enos was 900 years old, all the children of Seth and of Canaan and his firstborn, with their wives and children, gathered around him, asking for a blessing from him. Ang panahon, tulad ng isang walang humpay na dumadaloy na ilog, ay naghahatid sa isa pang henerasyon ng tao. Nang si Enos ay 900 taong gulang, ang lahat ng mga anak ni Seth at ni Kainan at ng kanyang panganay, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay nagtipon sa paligid niya, humihingi ng pagpapala mula sa kanya. He then prayed over them and blessed them, and adjured them by the blood of Abel, the just saying to them, "Let not one of your children go down from this holy mountain, and let them make no fellowship with the children of Cain the murderer." Siya ay nanalangin para sa kanila at binasbasan sila at pinatotohanan sa pamamagitan ng dugo ni Abel na matuwid na sinasabi sa kanila, "Huwag pababain ng sino man sa inyong mga anak mula sa banal na bundok na ito, at huwag silang makipag-ugnayan sa mga anak ni Kainang mamamatay tao." Then Enos called his son Kainan and said to him, "See, O my son, and set thy heart on thy people, and establish them in righteousness and in innocence, and stand ministering before the body of our father Adam all the days of thy life." Pagkatapos tinawag ni Enos ang kanyang anak na si Kainan at sinabi sa kanya, "Tingnan mo, aking anak, at ituon mo ang iyong puso sa iyong mga tao, at itatag mo sila sa katuwiran at sa kalinisan, at manatili kang naglilingkod sa harap ng katawan ng ating amang si Adam sa lahat ng mga araw ng iyong buhay." After this, Enos entered into rest, age 985 years, and Kainan wound him up and laid him in the cave of treasures on the left of his father Adam, and made offerings for him after the custom of his fathers. Pagkatapos nito ay pumasok si Enos sa kapahingahan, sa edad na 985 taon, at binalot siya ni Kainan sa mga kayong panglibing, at inilagay sa kuweba ng mga kayamanan sa kaliwanag